Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Live from our Vanguard Radio Network studio in Metro Manila with Attorney Edward Chico and Jen Galvez. In simulcast over 95.9 Big Sound FM Baguio City with Rico John Ferrer. Basta Batas is also heard over the following radio stations: 1188 DZXO AM, Cabanatuan City, Nueva Ecija. 95.3 Big Sound FM, Kawayan City, Isabela. 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan. 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union. 101.3 Big Sound FM, Solano, Nueva Vizcaya. 88.7 Big Radio, Tagbilaran City, Bohol. And 1395 DWMG AM, Solano, Nueva Vizcaya. This is Basta Batas. Kabatas, gusto mo bang magdemanda pero di mo magawa? Magandang hapon po sa inyong lahat. Friday, it's Friday once again. 2:00 ng hapon, alam na kung anong mangyayari. Pues, kung gusto mo magdemanda pero hindi mo magawa, for this episode, ang programang magdadagdag sa inyo ng kaalaman tungkol sa batas pero lilituin ka. Kasi usapang pang matalino daw yan, sabi ni Attorney Edward Chico. Iisa-isahin po natin kung ano ang at papaano ang magdemanda at ang magkontrademanda. Ngayon, kailangan mong alamin yan para hindi ka po maisahan at maagrabyado. Ano ang una mong dapat gawin? Abogado ba agad-agad ang hanapin mo? At saka saan ka magfa-file ng complaint? Sa kapitbahay ba o kay judge? Saan ka una magfa-file? Paano naman kung wala kang kung walay kang datong? Di mangutang ka. At paano kung ang nakuha mong abogado, syunga? Tanga! Issue at batas, di ba? Aalamin natin at ihimayin natin yan. Dito lang sa Basta Batas, kasama po ang ating nag-iisang attorney ng bayan, Attorney Edward Chico. Attorney, good afternoon sa iyo. Ayan, magandang hapon din po sa ating mga kabatas. Bakit? At syempre magandang hapon din, Miss Jen, sa iyo. At isang magandang mapagpalang araw sa lahat po ng tumatangkilik, nakikinig, nanunood sa Basta Batas, sa mga taong natulungan namin, sa mga taong hindi na-satisfy sa aming mga payo, sa mga taong magtatanong pa lamang. Ito na ang programa na babago sa buhay nyo, ang Basta Batas. Bakit parang politiko yung tunog mo? Ano meron? Kasi naka-ano ko ngayon, sabi naka-quote. Pagka Di kunyari kampanya. O, diba? Kaya mamaya pag nagpayo ako, ganun yan. Maraming salamat sa iyong katanungan. Kabatas, ito lang ang mapapayo ko. Ano? Sakaling hindi ka, yung mga ganon. Ganyan ang tanong natin dyan. Para sa pagbabago. Para sa mas magandang bayan. At para sa ikauunlad ng kabuhayan ng bawat mamamayan. Ibabalik ko yung ganyan. Lost art na yan ng pangangampanya. Naalala mo yung mga pangangampanya ngayon kasi sinira ni BBM tsaka ni Lenny. Bakit na naman? Si BBM kasi tsaka si Lenny, pag nagsalita sila, parang nakikipag-usap lang ng normal. Di ba ganun sila? Di ba? Pag tinanong si Lenny ng kampanya. Para personal yung anong approach. masasabi mo? Pag ikaw ang nahalal, sasabihin ni Lenny, alam niyo naman, noon pa man, talagang mahal na mahal ko talaga ang taong bayan. At, naniniwala po ako na kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, ika nga, gagawin po natin ang lahat. Hindi dapat ganyan. Dapat parang kang si Calyodi. Paano? Yung parang pag nangangampanya ka, parang laging may kilos protesta. Kasi si Calyodi, sanayan ng nakikibaka. Kaya kahit na sa kampanya, para bang naghihimok siyang maghimagsik, di ba? Grabe ka naman, attorney. Ano ka ba? Tama ang pamamahala na ito. At kapag maluluklok ang lingkod na kagaya ninyo, ako po si Calyodi ang nagsasabi na babaguhin po natin ang kalakaran sa ating bansa para umunlad tayong lahat. Yan. So pagka tumakbo ako ng politika, yan ang gagawin mo. Ganun na yung tanong ko. Ganun yung pagsasalita ko kasi hindi na ginagawa ng mga tao ngayon yan. May mga natutulog
pa nga, si Robin Padilla natutulog sa kampanya. Di ba Sa Senado, Roque, pangalawang di ba? beses siyang nakuha, natutulog habang may pagdinig, di ba? So namimiss ko ba yung mga araw dati ng mga politiko, parang nakasinghot talaga ng katol. Talagang buhay na buhay, alag na alive. Di ba? So kaya ganun ang tono ko kasi nga, ano tayo ngayon, nakakot. Ikaw, Parang nahiya naman ako kung hindi ko naman bibigyan ng hustisya tama, itong aking ang pagbibihis gara-gara ng ngayon. suot mo ngayon na galing ka sa korte, attorney. Oo, kanina kasi meron akong kaibigan na inilapit sa akin at hindi ko naman mahindian. Eh, alam mo kasi ako, I really value friendship. Alam naman ng maraming mga kakilala ko na hindi na Yesterday. ako talaga naglilitigate, ano? Oo. Paminsan na lang. Kaya lang pag may kaibigan ako na humingi ng tulong at kaibigan ko talaga, pinagbibigyan ko talaga. So malalaman mo kung kaibigan kita pag pinagbibigyan kita. 'Di ba? Okay. Eh kaya lang syempre may mga abusado, alam naman natin 'yan. So wala tayong magagawa, ganun talaga. Uy, gusto kong batiin ang mga tagapakinig ng 107.7 Big Radio dyan po sa Bungabong, Oriental, Mindoro. Nandyan sila sa Innovative College Science and Technology or yung ICST. Sana one of these days, attorney, makapunta tayo sa Mindoro, no? Sana, oo. Pero Makakita ng bakit yung tama pangalan raw. natin Big Radio? Dapat feeling ko dapat biggest radio na. Kasi baka mamaya, Superlative meron claim. diyang istasyon, magpangalan naman sila Bigger Radio. O, di ba? O, di tayo na biggest. Papalitan ko na yan. Anyways, 107.7 Biggest Radio FM. O, di ba? Mas maganda. why not? Wala nang mas lalaki pa ron. And speaking of galing ka sa korte, attorney, ang topic natin kasi ngayon, gusto nating bigyan ng lecture o kaalaman ang ating mga kabatas, paano nga ba magdemanda at saka yung magkontra-demanda. First things first, attorney, sa usapin ng paano magdemanda, ano yung, pwede mo bang ilatag sa amin kung ano yung grounds or ano yung basihan, usually common na nagiging basihan, para masabing, nakididemanda kita. Yung talagang valid na pwede mong i-demanda. Siguro, bago muna yung basihan, ito kailangan nating sagutin, yung mga misconception muna sa pagdedemanda. Kasi di ba marami nagsasabi, ang pagdedemanda para lang sa may pera yan, para doon sa mga mayayaman. Hindi Correct. kasi kung wala kang pera, maapi ka sa batas. Linawin natin na as a general rule, malaking bagay talaga kung may pera ka. Kasi syempre kung may pera ka, makakakuha ka ng mas mahusay na abogado. Pero hindi natin yan pwedeng isisi sa mga taong may pera because just like anything else, iba talaga ang serbisyo pag may pera ka. Sa pagpapagupit na lang, hindi ba? O kung meron kang libong natatago, nagpupunta ka sa mall, napakamahal ng mga pagupit dyan. Di ba, pinapahirang ka pa lang ng lotion, hindi ka pa inaahitan kumakarga na talaga yung metro, di ba? So magugulat ka, nagpagupit lang ako, 6,000, ano to? Bakit ganyan, hindi ba? Pero iba naman ang serbisyo sa'yo. Siyempre kung wala kang pera, di hahanap ka ng murang barbero, minsan bakit-bakit ang pagpapagupit na magagawa mo dyan. So, yung alam mo yung design dati nung araw, tinatawag na 7, di ba? Dahil murang abinahid mo, naging 9. Hindi, syempre, pwedeng ganun yan So, ganun talaga. Mahirap talaga pagka wala kang pera. Pero, ang maganda nito, may mga alagad ng batas at ang pamahalaan mismo ay naglagay ng mga paraan para kahit mahirap ka makapagdemanda ka. Kasi naalala ko nga yung sinabi mo kanina, kung wala kang pera, mangutang ka. Meron ako nakitang actual experience. Wala siyang pera dahil gusto niya makuha yung abogado na nangutang siya ngayon. Kasi may nangutang sa kanya. Hindi siya nabayaran. Gusto niyang magaling na abogado. Nangutang siya para pambayad na sa abogado ngayon. Kaya problema sa tagal ng kaso, hindi niya nabayaran yung utang niya. Di naging dalawa yung kaso niya. So habang hinahabol niya yung isa, siya naman yung hinahabol. Hindi ba? Kinausap siya ngayon. Ang sabi niya sa kanya, bayaran mo na yung utang mo sa akin. Ang sagot niya, huwag kang mag-alala. Pag nanalo ko dun sa kabila, ibibigay ko agad sa iyo. O kita mo, daging dalawa pa yung kaso niya, problema niya, di ba? So pag wala kayong pera, meron po tayong mga ahensya na isinagawa ang batas, kagaya ng Public Attorney's Office. Ngayon, nung araw kasi, ang idea natin ng Public Attorney's Office, sila yung kinukuha mo lang silang abogado sa criminal case at ikaw yung akusado. Kasi nga pag criminal case, ang nagpa-prosecute niya yung prosecutor. Bakit? Alam niyo po, pag gumawa kasi kayo ng krimen, ang kasalanan nyo, hindi naman dun sa tao, hindi sa biktima.
Sa, Ang kasalanan nyo talaga sa Estado. Kaya nga ang pangalan dyan ay People of the Philippines versus Jen Galvez halimbawa. mm-mm, So, ibig sabihin, ang kasalanan ni Jen Galvez ay sa Republika. mm-mm. So, ang abogado mo ngayon yan ay yung tinatawag natin na prosecutor. Walang problema kung ikaw ang Si biktima. Piskal. Kung ikaw yung akusado, pwede kang pumunta sa PAW. Yata kung ikaw ay maliit lamang ang kita, wala ka talagang pera, may mga criteria yan, may requirements. Napuputol sa Maaari dugo. ka ngayon nilang maganda. Meron na tayong tinatawag na bagong Code of Professional Responsibility and Accountability sa mga abogado. So, Okay. anong nangyari dito? So, yung mga PAW lawyers po, pwede mo nang kuhain ng servisyo nila kahit ikaw ay laban o ikaw ay defendant o ikaw ay plaintiff sa Oo. civil case o ikaw ay nagpo-prosecute, ikaw ang complainant o ikaw ang akusado. So pag mahirap kayo, pwede po kayong pumunta sa PAW. Pangalawa, kung busy masyado yung PAW dahil marami silang ginagawa, kasi ang PAW chief, hindi ba si Persida Acosta, alam mo naman si Persida Acosta, si Madam, di ba? Masyadong busy yan. Bakit? Marami silang activities sa kanilang opisina. Ngayon, maaari kayong pumunta sa mga IBP. Or Yung mga IBP yung pong Integrated Bar of the Philippines. Kaya linawin niyo po Integrated Bar of the Philippines kasi kanina kong kliyente sabi ko pumunta ka ng IBP. Hindi ko saan nalinaw nagpunta? na Integrated Bar. Doon siya bumagsak dun sa may timog sa Ihaw Balot Plaza. Tataka siya, baka daw daming barbecue. Tony, ba't ang daming barbecue dito? Meron pang pusit na ihaw. Ako, nagkamali ka, napunta ka sa IBP. Kako, hindi. Oo. Integrated Bar of the Philippines. Uh-huh. Kasi may IBP dyan sa may timog eh. Oo. So, pumunta Integrated siya sa Bar of the IBP. Philippines. Ngayon, kadalasan ang opisina nila, kung saan po yung munisipalidad ninyo, kung saan yung City Hall, ando na din sila, sama-sama sila eh. Mm-mm. 'Di ba? So, kung nasaan yung City Hall, ando din yung korte. Kung nandoon yung korte, ando doon din yung IBP. So, meron silang tinatawag na legal aid program. May mga abogado sila na humahawak ng kaso na libre kapag meritorious o kaya controversial kasi sumisikat din yung abogado pag controversial yung case. Oo. So, pag wala kang pera, punta ka sa IBP, tulungan ka nila. 'Di ba? Ngayon ang tanong, attorney, bakit ba ang korte at saka yung munisipyo magkatabi? Di ba? Alam nyo kaya magkatabi po sila. Minsan ang traffic, di ba? Ang hirap pumunta sa City Hall lang. Abutin ka ng siyam-siyam, hindi ba? Kasi nga, maliit ang lugar, maliit ang parking space. Kaya kadalasan kasi nagpapagawa ng mga korte, yung mga munisipalidad rin. Kaya syempre nilalapit nila sa kanila. Yun ang dahilan. So anyway, ando doon ng IBP, puntahan ninyo. Ngayon, masyadong busy ang IBP. Bago yan, Sige, attorney. Ikaw. Ano yung kung sa PAW or sa IBP, meron bang certain limitations kung halimbawang I mean to a certain extent lang ba pwedeng lumapit or ilapit ang isang kaso sa Public Attorney's Office or sa IBP? Pwede Ang ba? Public Attorney's Office kasi, meron lang isa kang indigent. So, isa kang mahirap. Dapat membro ka talaga ng maralitang sektor. Kasi kung may pera ka, hindi ka magiging qualified, syempre ipapasa ka nila sa abogado. Kaya lang ang dilema niyan, papaano kung hindi ka ganun kahirap, pero hindi ka din naman ganun ka-komportable sa buhay. So pagka ganyan, pinapupunta natin sa IBP kasi ang IBP, hindi sila masyadong rigid doon sa requirements. Ngayon, kung wala naman yung IBP, pumunta kayo sa mga law school. May mga legal aid sila, ang UP, ang Ateneo, ang San Sebastian, San Beda. May legal aid sila. Ang umaharap sa kaso mo, mga law students, pero may supervising lawyer naman. At marami ring mga bata na kahit estudyante ay magagaling. So napakaraming avenue para ikaw ay makapagdemanda. Hindi ba? O ngayon, kung gusto mo, pwede ka ding humana palimbawa ng kaibigan mo na mare-refer sa'yo, mas malaking bagay yun. Kasi maraming mga individual na tumutulong din ng libre pro bono. At marami rin mga lawyers group bukod sa IBP, kagaya ng FLAG. Hindi ba? Yung parang ano nga yung FLAG? Parang Free Legal Assistance Group yata yan. Parang ganyan. Kaya Jokno. Oo. Ang alam ko, ang nagpapatakbo niyan ngayon si Dean Diokno. Ngayon magandang kumuha ng abogado doon para mas may ipin ang laban mo. Ika nga mas may tip. Diba? So pwede ka pumunta doon sa
Pwede kang pumunta din diyan. Oh, Yung iba kasi ang ginagawa nila, magsusumbong na lang ako sa TV station, sa TV oo. program. Ayan, Halimbawa tama, kay tama. Tulfo. Sumbong na lang natin kay Tulfo 'yan. Ngayon, kung gusto mo na kakausapin agad, di isusumbong mo 'yan kay Senator Tulfo. Mm. Kung gusto mo naman na ika nga medyo aasarin pa yung kalaban mo, isusumbong mo 'yan kay ano, sino nga yung Tulfo na 'yun, yung laging naka-dark glasses? Si Ben. Siya si Ben. Mm. Naputol si Tulfo, attorney, pwede oh. siya magsalita, 'di ba? Oo. So, parang gano'n gano'n ang tono niya. So, ang problema po diyan kasi, hindi po talaga yaan tinitindigan ng batas. Bakit, attorney? Pag hindi ho na-handle properly yan, syempre, korte lang ang pwede mag-decide kung sino tama at mali. Ang problema sa ganyang mga programa, tanggapin naman natin kung minsan nagbubunga ng maganda. Kasi nasisindak yung kalaban, nakikipag-ayos. Maganda sana kung ang layunin niyang pagbatiin. May mga programa na pinagbabati lang kayo. Yeah. Kaya lang sinisindak. So, minsan, masisindak ang kalaban mo, pwede. Papaano kung hindi na-handle maigi? Yung kalaban mo hindi nasindak at may nasabi pa kayong hindi maganda. Biro mo, nagkaroon ka pa ng dagdag demanda laban sa'yo, imbis na ikaw lang ang nag-aakusa. So, kaya hindi po maganda na humingi tayo ng tulong sa mga taong walang alam sa batas o hindi binigyan ng otoridad para mag-resolve ng mga conflict na may kinalaman sa batas. Kasi po, sa karanasan ko, bagamat may mga napapagtagumpayanan sila, marami rin mga buhay na nawawasak. Correct. Alam mo kasi diyan, hindi kagaya sa korte kasi, sinasala natin yung ebidensya. Hindi porket nagsalita ka diyan ay tinatanggap ng korte. Tinitingnan kung relevant, tinitingnan kung admissible, tinitingnan kung tama ba yung dokumento mo, hindi ba fabricated yan, bawal dyan yung mga conclusion, yung mga conjectures, bawal dyan yung pagbibintang, evidence-based lang. Sa mga programa kagaya ni Tulfo, hindi siya evidence-based. Di ba? Maaari kang magbintang dyan. Isipin mo sa sobrang galit mo, nagbintang ka, hindi mo naman mapatunayan, pwede ka ring mademanda. Pwede kang kasuhan doon, Pangalawa di ba? naman, isipin niyo po kung kayo yung dinidemanda sa programa ni Tulfo. At isipin niyo kung meron kayong dahilan, may justification kayo, meron kayong makakalusot kayo doon sa allegation sa inyo. O kaya isipin mo kung hindi naman talaga totoo yung reklamo sa iyo, hiniyakan na ng gusto doon. Papaano ang gagawin mo ngayon, minsan di ba? mas matindi So, pa yung as much public as possible, perception, i-avoid natin yun. Oo. Okay. So, Ano attorney, yan, Ma'am Jen? ibig sabihin, kasi minsan mas matindi pa yung public perception. Hindi ka, nahusgahan ka na bago ka pa bigyan ng pagkakataong ipaliwanag, which is something done sa isang setting ng korte. Pero, attorney, papanong, so halimbawa, dumating na sa point na, ay nako, talagang inagrabyado ako, gusto ko talaga magdemanda, magdidemanda talaga ako. Ano yung unang dapat gawin? Sabihin na nating paano ba maida-dissect itong pagdemanda na to dito sa korte na to, dapat sa RTC or sa MTC? Paano ba? Ano bang unang dapat i-consider kung gusto ko tuluyang mag-file ng demanda? Well, una sa lahat, dapat tingnan mo din yung emosyonal na katayuan, ano? Kasi kung magkaminsan, pag galit na galit ka, mahirap magdemanda. Minsan nagkakamali ka ng diskarte o napapagastos ka ng malaki dahil ikaw ay galit na galit. So, tiyakin mo muna na napag-isipan mong maigi. Kasi pag nagdemanda kayo, hindi yan parang kasal yan, hindi yan parang kaning na mainit na kapag na kakainin mo na kapag napaso ka ay bigla mong iluluwa. It's not as easy as that. Isipin mo, nagalit ka lang, hindi naman tama yung pagkakaintindi. Yeah. 'Di ba? Hindi ka rin kompleto ng ebidensya, nagdemanda ka, pwede kang mabalikan. O kaya naman dahil galit na galit ka, pwede kang maloko ng abogado mo. Maraming nalulokong abogado ngayon, nangingi ng malaking halaga. Pero dahil they're just physically taking advantage of your situation. So, importante yung emosyonal na katayuan. Pangalawa, para yan ay maibisan, kailangan kausapin nyo yung mga tao na malapit sa inyo. 'Di ba? Kung ikaw ay may asawa, o di kausapin mo ang iyong mga anak. Huwag na yung asawa mo. Pero lang yan. Pwede mong kausapin yung mga mahal mo sa buhay. So, kasi pag kinausap mo yung mahal mo sa buhay, mabibigyan ng linaw yan. 'Di ba? Ngayon,
kapag kabuo na ang loob mo, makipag-usap pa sa abogado. Huwag ko kayo makikipag-usap sa kapitbahay. Yung mga kapitbahay, lintik na yan, hindi nakaabot ng grade 5. Oh. Kung mas nakala mo abogado, hindi ako nandidiscriminate sa hindi nakapag-aral. But ang minsan mas parang wala akala dun sa mga kaibigan alam mo, nyo. alam pa nila mas alam pa nila sa abogado. Okay, so paano gagawin ko, attorney? Oo, Gusto ko diba? magdemanda So, talaga ang problema, yung payo niyan, mali. Oh. Oo. So, yun nga, kailangan, sumangguni kayo talaga sa abogado. Wag yung kahit kay Nino. Sa abogado, doon lang po kayo makikinig. Active pa ako. Attorney, sabi ng kapitbahay namin, si Miss Jen, dapat daw hindi yan ang final mo. Yung mga ganyan, di ba? So, hindi po nakakatulong yan sa importante abogado. Bakit? Kasi ang abogado makakapagbigay ng payo sa iyo. Sa Pilipinas, hindi po masamang humingi ng opinion sa napakadaming abogado. Kasi sa Pilipinas, wala po kaming specialty practice. Which means, okay? anong difference? Sa Amerika kasi, kapag ikaw ay criminal case lang, sa Amerika kasi, pag ikaw ay criminal case lang, edi criminal case. Medyo napuputol si Attorney Edward Chico. Attorney, paano bang ang gagawin natin, Bruce, Victor? Kasi napuputol si Attorney. Sayang, maganda na yung explanation eh. Okay. Okay, sa signal. Attorney, medyo mahina daw ang dating dito ng signal mo. Pero ayan, naghang na siya. Okay, habang inintay po nating maayos ang linya ng internet ni Attorney Edward Chico, sa may mga katanungan po, pwede niyong i-text kami sa ating Basta Batas text line 0939-431-1244. Ganon din po sa mga nakikinig sa atin sa Facebook at saka sa YouTube at nanonood. Pwede po kayong mag-chat sa amin or mag-send ng inyong private message. Okay na si Attorney Edward Chico. Hello, Mary Ann. Kamusta na? Okay. Sabi ni John Mark Magpayo, naniniwala daw ba si Attorney sa motivational speech ni Rendon Labrador? Ito naman, hindi namin kilala yon, pambihira ka. Hayaan mo na siya. Alice Asguero sa nanonood sa Facebook, magandang hapon sa'yo. Dodong, kamusta na? Maayong hapon din dyan sa Tagbilaran. And of course, si si Madam Meg, Emma Doktor, magandang hapon po sa inyo. Madam, magpakita ka kaya dito sa studio one of these days. Bibigyan ka namin ng jacket. John Mark, naimbag Biyernes. Okay, magandang Biyernes. Ganun ba yon? Naimbag? Oo, naimbag, di ba? Tama, di ba, Victor? Naimbag, okay. Alright, pinag-uusapan pa rin po natin kung paano magdemanda at magkontra-demanda. Antayin lang po natin ng konti si Attorney Edward Chico. Kung kayo nagbabalak, nag-iisip na magdemanda take two direct ano ba? Nang nag-agrabyado sa inyo. Abay, pwede nyo pong i-demanda yan. Pero sabi nga ni attorney, pag-isipan nyo munang mabuti, pag nilay-nilayan nyo muna, at saka, pinakamabuti po dyan, pagdasal nyo. Kung yan nga po ang desisyon na tama na dapat ninyong gawin. At habang iniintay po natin ang attorney ng bayan, maya-maya lang po may mga makakausap tayong mga kabatas na nanghihingi po ng payo. At isa po dito ay maganda yung tanong niya. Maganda yung tanong niya, nakakatawa talaga mga kabatas. Kailangan yung abangan to, kung hindi, oh my gosh, mamimiss niyo yung episode ng Basta Batas ngayong hapon. Paano magdemanda at magkontra-demanda? Alam niyo po ba ang difference din ng regional trial court sa Metropolitan Trial Court? Saan po babagsak ang inyong kaso pag po kayo nag-file? At alam niyo po ba, kabatas, kung paano gagawin ninyo kung kayo talagang desidido na
na mag-file ng kaso. Saan nyo po yan ifa-file? Sa fiscal ba? O sa prosecutor, yung tinatawag natin? O sa clerk of court? Ano po ang diferensya nila? Ano ang function nila? Yan po ang dapat ninyong malaman. Ulitin ko lang yung sinabi ni attorney, kung kayo naman wala pong pera na pangkuha ng private attorney na malupet na kagaya ng attorney ng bayan si Attorney Edward Chico, pwede po kayong lumapit sa PAO o kaya sa IBP or sa mga universities na nag-o-offer ng law subjects or courses, at meron po silang programa na tutugon po sa inyong problema. Attorney, going back to our discussion, how do I first step, paano ako magfa-file ng demanda sa korte? At which court? Saan ko ifa-file? Well, una, depende muna kung ano yung pagdedemanda mo. Kasi halimbawa, kung ito'y kasong administratibo, ibig sabihin, may gusto kang panagutin na mga tao, na mga opisyal, ano? Depende kung sinong opisyal yan. Kadalasan yung mga barangay officials, ang unang pagsasampahan mo ng kaso niyan sa sanggunian. Yung mga sanggunian members naman, mga mayor, sa sanggunian ng panlalawigan. So dinedemanda mo sa kanila yan. May ethics committee yan. So, halimbawa, may reklamo ka sa isang barangay, gusto mo siyang kasuhan ng kasong administratibo, kadalasan pupunta ka ngayon sa city hall or sa municipality, magsasampa ka ng kaso sa ethics committee ng sanggunian. At sila ngayon ang magbubusisi niya yan, at kapag naparusahan yan, inaakyat yan sa Office of the President kasi yan ay kasong administratibo. Kung kasong sibil naman, syempre diretso ka na sa korte kasi sa pagkasong sibil kasi sa pagitan kasi ng dalawang individual yan na nag-aaway, it's a private matter. So pagkasong sibil, hindi ka nakukulong, wala kang pananagutan sa estado, ang pananagutan mo doon lang sa tao na ika nga ay dinedemanda ka. So humingi siya sa iyo ng danyo. So kung umutang ka o ika nga ay negligent ka, hindi mo tinupad yung usapan sa kontrata, nagkaroon ka ng breach, o ay ka nga ikaw ay umuupa pero hindi ka nagbabayad, gusto ka nang palaalisin. So ang tawag dito ay civil cases lamang. Ang remedy na hinihingi mo ay hindi criminal, ano? So hindi mo hinihingi na remedy na makulong siya o kaya siya ay magbayad ng multa. So if that is the case, kukuha ka ng abogado, diretso na po ang pagsasampa ng kaso po sa korte, sa civil court, hindi ba? Ngayon, depende sa amount. Alam ko pagka hindi lumampas ng 1 million, hindi ko kung 1 or 2 na yan, i-check ko lang kasi hindi ako sigurado diyan. Maaari ka pumunta sa small claims court. Ito yung mga kaso na yung hinihingi mong halaga hindi naman ganun kalaki. Ang maganda sa small claims court, hindi mo kailangan ng abogado diyan. So halimbawa si Miss Jen ay may utang sa iyo ng 400,000 pesos, gusto mong magdemanda sa kanya, hindi mo na kinakailangan magsampa ng regular case. Pupunta ka lang sa small claims. Yung small claims po, ang mangyayari, pupunta ka doon sa korte, sa justice hall, tanungin mo kung sino may small claims, may form dyan na fini-fill out lang. So pag finill out mo yung form mo, yun na yung complaint mo, padadala yung kalaban at magkakaroon ng hearing. Isang hearing lang po yan. So sa isang hearing na yon, may decision na po yung korte na immediately executory. Ibig sabihin, ipatutupad agad. Maliban na lang kung magpa-file siya ng petition for certiorari, pero halos hindi na pagbibigyan yon. Long and short of it, sa isang hearing lang, hindi kagagastos sa abogado, maaari na siyang magbayad. At ang conduct ng hearing nun, hindi parang yung regular na hearing na kino-cross-examine, hindi ba? Na may direct examination, may abogado. Alam mo, napapanood niyo sa TV, ginoong testigo, totoo ba? Anong araw na yun? Habang ikaw ay nagkakamot ng hindi dapat kamutin. Nakita mo si X, yung mga ganun, hindi ba? So, hindi siya ganun ka-adversarial. Di ba? So, hindi mo pwede sabihin, tama po, habang kinakamot ko nga po, namula, yung mga ganyan. So, hindi ka tatanungin na gano'n. So, mangyayari, yung court, para siyang tatay. Ano? Na Paano pinag-uusap gagawin? kayo, so Jen, anong nangyari dito? Bakit ka humihingi? O ikaw naman, anong sagot mo? Bakit ganyan? O dapat magbayad ka. So, maganda yung small claims. Anong purpose kasi nga, hindi mo siya masyadong Attorney, bakit hinati yan? Teka, yung amount. What I mean is, anong araw? bakit hinati? Ba't may regional trial court? Nung araw kasi, wala namang wala pa tinatawag na small claims court.
ang korte nung araw ay MTC lang at saka RTC, Mm. 'di ba? Kaso ang problema kasi kapagka ginawa mo na MTC lang, biro mo, yung utang sa'yo ay 10,000. Oo. Eh di siyempre hindi mo naman siya puwedeng persaing magbayad. Eh di kukuha ka ng abogado, babayaran mo ng 50,000 Mas malaki acceptance pa yung fee. abogado. May hearing pa yun na 5,000. Maya't maya ngayon, napo-postpone pa yung hearing, di bayad ka ng bayad ng 5,000. Oh, Laloka na. pagkatapos nun siyempre dahil magutuming ka, kada hearing nagmemeryenda ka pa. 'Di ba? At ang kadalasan nangyayari kapag Oo. may kasama kang abogado, pinakakain talaga yung abogado kasi nakapag-usap kayo. Oo. Normal na ginagawa 'yun kasi yun yung pagkakataon para matanong mo sa abogado yung nangyari, Ganun "Attorney, ba bakit yun? ba kanina tinatanong ka hindi ka sumagot?" Oh. 'Di ba, "Attorney, kanina tayo na, ba't Bakit? bigla kang lumabas? Oh. Napagalitan ka tuloy ng Order korte, in the court. tinawag na tayo, lumabas kang Oh. bigla." Oh. O di siyempre papaliwanag ng abogado, "Alam mo kasi kanina, jebs na jebs ako, eh. Hindi ko naman masabi sa inyo, nahihiya ako. So lumabas na lang ako." So yun yung pagkakataon para maipaliwanag ng abogado yun. So pinapakain Oh. mo pa yun. Mas O malaki isipin mo pa. 10,000 lang yung Correct. sinisingil mo, tapos ang maganda niyan nanalo ka na. Hindi ngayon mahanap kung nasaan yung kalaban mo, Oo, 'di paano ba? nga Tas yun? wala siyang property na naiwan, di topo-topo na lang yun dahil wala ka Tama. namang mai-execute. Hindi mo So masisingil. yun ang madalas na na nangyayari kapagka MTC lang at saka RTC. Madalas nangyayari yan. Biro mo yung utang na 10,000, eh, unang-una ang tagal pa natapos yung kaso, Oo. 'di ba? Na lumaki na yung anak mo, nakapag-asawa na, nakapag-apo ka na, ang nangyayari, hindi pa ika nga sila tapos. So yun ang Okay. nagiging, malaking, problema So diyaan, hindi ba? anong susunod So doon, nung araw attorney? kasi ang small claims parang 400,000 pesos, pero alam ko na-amend na yan, eh. So tinitingnan ko dito para hindi tayo magkaproblema. Dati kasi 400,000 lang yan, pero alam ko na-amend na siya. Uh-huh. So alam ko umabot na yata ng 1,000,000 or 2,000,000 pero 2 iche-check million natin if yan I'm ano. not Ang point ko if I lang, remember it correctly. depende sa amount, 'di ba? Pero 'pag maliit na halaga lang, small claims. Oo. Ngayon kung hindi naman masyadong malaki, MTC lang, 'di ba? At may mga action din na summary proceeding, yung mas mabilis mo siyang ika nga ay masusolusyunan. Like yung ejectment case, o normally Yung 6 na buwan lang yan, pagpapatalsik, oo. ay tapos na yan. O kagaya ng mga adverse claim, pabubura mo sa titulo, summary proceeding yan among others. Mhm. Mas mabilis, di ba? Pero Ngayon kung malaking halaga sinisingil mo, o hindi kinakailangan, pumunta ka na sa RTC. Pero pag civil case, long and short of it, diretso ka na sa korte, kumuha ka na ng abogado na nagtitiwala ka. oo. 'Di ba? Ngayon dapat piliin mo maigi yung abogado mo. Alam mo may kilala akong abogado nung araw, Hmm. nakalimutan ko yung pangalan. Pa Matutuwa ka kung magbihis yun ng damit, yung Oo. parang aatin ng sagala talaga. Sobrang bonggang-bongga. But he's actually very, very good lawyer, 'di ba? Oh. So, piliin mo yung abogado mo kasi diretso filing na yan. Attorney, kung halimbawa kaso ng pagnanakaw, pagpatay o yung hiwalayan, sa Ah, Metropolitan Trial Court babagsak nito o sa Regional Trial ah. Court? Depende yan siyempre sa laki ng krimen. Halimbawa, yung Ganun? mga maliliit na kaso kagaya halimbawa ng slander. Aha, Yan, iba paninirang kagaya puri. halimbawa ng mga unjust vexation, Mm. 'di ba? Yung mga Pambubugbog. kulong na mababalang ang mga na mababalang ang parusa, mga krimen na mababalang ang parusa o magbabayad ka lang ng fines o Mm. kaya yung mga special penal laws kagaya halimbawa ng bouncing check Mhm. under BP Estafa. 22. So yan ay sinasampa mo lamang sa MTC. Oo. O pero kapag halimbawa mabigat yung krimen na nagawa mo o pagpatay, Mm. pagnanakaw ng malaking halaga, plunder halimbawa or libel, 'di ba? Normally ang kulong niyan ay 6 na taon pataas, hindi ba? Mhm. So nagpa-file ka na niyan sa Regional Trial Court. Pero pareho lang naman po ang kaso nun kung MTC or RTC, pareho naman po silang authorized na binigyan yung kaso nyo. Kaya lang kapag criminal case, hindi ka magpa-file diretso sa korte. So ang Saan? mangyayari po, kayo po muna ay magpa-file ng complaint affidavit doon po sa piskalya para magkaroon ng tinatawag na preliminary Hindi investigation. sa Yun clerk yung of court, tipong, ha? hindi, diretso ka sa Mm. piskalya. Pag file mo sa piskalya, iraraffle yan sa isang piskal. Tapos, didinggin niya yan, di ba? Hihingan yung kalaban ng sagot.
hingan ka rin ng tinatawag na, di ba, may affidavit ka, may counter affidavit siya. Pag nasabit niya yan, pwede ka rin magkasabit ng reply affidavit. Sasagot din siya, rejoinder affidavit. Tapos yan ay bubusisiin ng piskalya, titingnan kung may probable cause. Ngayon, merong circular na ini-issue ang DOJ. Ang probable cause ngayon is strong probability of conviction. So, kailangan malakas yung kaso mo para dalhin ng korte, ng piskalya sa korte. So, nagkaroon na ng preliminary investigation. Nagkaroon ng tinatawag na resolution na sinasabing may probable cause. Ang susunod po na mangyayari niyan, magpa-file ng information sa court. Pag nag-file po ng information sa court, doon pa lang po mag-uumpisa yung pagdinig ng kaso. So pag kaya po yung nadesisyonan ng piskalya, ibig sabihin may probable cause lang. Ano yung probable cause na yon? Na pwede na isampa sa kaso yun sa korte para magkaroon ng tinatawag na full-blown trial. Kaya pag kayo po nadesisyonan ng piskalya, talo kayo, huwag niyong isiping convicted na kayo. Kasi hindi dahil pa ang naman conviction yun. po ay nasa korte. Sinasabi lang yan, may probable cause at maaari ka pang makalusot. Lalo po sa kasong kriminal, ang requirement ay proof beyond reasonable doubt. So yan, importante na matandaan natin. Ngayon, may mga kaso naman na swerte mo, nahuli sa akto yung akusado na gumagawa. Pag nahuli ng pulis yan, hindi mo na kailangan pang pumunta sa piskalya. Yung police mismo, pagkahuli sa kanya, dadalhin siya sa piskalya para magkaroon ng tinatawag na inquest proceeding. Ayun na. So sa inquest proceeding na yon, mabilis lang yon, mag-iimbestiga ang piskalya at kung may probable cause, magpa-file din siya ng information sa court. Ngayon, kung ikaw ang nagdedemanda kapag criminal case, hindi mo kailangan kumuha ng abogado. Kasi nga, dahil ang criminal case ay kasalanan laban sa Estado, may representative yung Estado at yan po ay yung piskalya. So, linawin lang po natin na ganyan po yan. Kasi napanood ko minsan sa Tulfo, tuwan-tuwa yung nagreklamo, dinala na sa piskalya, akala niya tapos na yung laban. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang piskalya, tinitingnan na kung may probable cause. Pero mga kabatas, paalala lang po, dinidiscuss lang po natin ang procedure, yung tamang proseso. Base na rin po sa paliwanag ni Attorney Edward Chico. Siya po, syempre, abogado. So, alam ho niya yung batas. Alam ho rin niya yung proseso sa korte. Hindi po dahil sa meron kaming gustong maipintas sa ibang programa. Hindi po. Sinasabi lang po namin kung anong tama at saka po yung mali. So, dapat pong ma-correct po yun. Attorney Edward Chico, babalikan natin ang discussion natin tungkol dyan dahil yung ibang mga tao kasi gusto naman... Ang small claims po pala ay tama nga ako, 1 million na. Sa kagaya na sinabi ko. Kasi nag-start yan, 200,000 lang. Ginawang 400,000. So, ngayon 1 million na. So, kung ang sinisingil mo, may utang sa'yo ay hindi naman lalampas ng 1 milyon, hindi mo na kailangan ng abogado. Papadala mo lang yan ng demand letter, doon ka kukuha ng abogado, bayaran mo ng 5,000, 10,000 yung abogado para sa demand letter. Pagkatapos nun, diretso ka na sa small claims court. Dahil maliit lang ang hinihingi mo, hindi lalampas ng 1 milyon, mabilis na ang desisyon. Sana nga po, pag nagdemanda kayo sa small claims, makasingil kayo kasi iba dyan, daming hanash. Mga kabatas, kung meron po kayong tanong, 0939-431-1244. I-PM nyo lang po kami sa Facebook or mag-chat po kayo dito sa amin sa Facebook Live at sa YouTube. At babalik-balikan po natin ang katanungan tungkol sa paano magdemanda at ngayon naman yung paano mag-kontra-demanda. Dito lang po yan sa Basta Batas. Issue at batas, ating aalamin at hihimayin pa rin. Paano mag-kontra-demanda? Dito lang sa Basta Batas. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube o mag-text sa 0939-431-1244. Hindi mo alam? Ibasta batas mo. May karapatan po ba ang mga anak ko na manghingi ng sustento sa ama nila kahit po hindi na po sila minor age? Ang suporta po ay hindi dapat nagtatapos. Basta sa general rule, kapag ikaw ay of age, hindi ka na talaga strictly pananagutan ng magulang mo. At ang maaari na lang ipagpatuloy kadalasan, yung suporta para sa pag-aaral. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Alright, nagbabalik po ang Basta Batas. Si Rico John Ferrer ay makapapanood po, makakasama natin siya ulit next week. Meron lang po siyang very, very important na nilalakad ngayon. Ingat ka dyan, Rico John. Attorney Edward Chico, ang tanong ng ating mga kabatas, paano naman kung gusto ko mag-kontra-demanda? To begin with, anong kontra-demanda?
Okay, syempre yung kontrademanda ay parang pagnanais na magdemanda rin kasi habang dinedemanda kasi sinasabi mo, dapat ako ang magdemanda pa nga sa'yo. Ngayon kapag ang kaso ay pinagmumulan niya na iisang kaso lang, hindi ba? Parehong cause of action lang. So halimbawa, may utang ako sa'yo, Miss Jen, hindi ba? Pagkatapos ikaw pala may claim din sa akin. So in the same proceeding, pag ikaw ay sumagot, magkakaroon ka ng tinatawag na counterclaim. Di ba? Ibig sabihin, yung counterclaim na yan ay pwede mong habang dinidemanda mo ako, dinidemanda din kita. So yung decision ng korte, pwedeng paboran ka, pwedeng paboran ako. Pwedeng sa isang korte lang yun. din yan. Okay. Alright. Kino-consolidate yung kaso sapagkat actually, ikaw na mismo yung nagdidesisyon na consolidate because they basically arise from the same cause of action. Pero kung magkaibang cause of action, di hiwalay ang pagdedemanda mo. Halimbawa, dinemanda mo ako, Miss Jen, ng libel. Ninakawan mo ako, dinemanda kita ng theft. Hindi pwedeng pagsamahin yon sapagkat magkaiba yung nature ng kaso. Hindi ba yung isa pagnanakaw, yung isa ay isa yung theft naman. So, kung gusto mong mag-kontra-demanda, magpa-file ka ng panibagong demanda na walang kaugnayan sa demanda na final sa'yo. Sa ibang korte? O pwedeng dun din sa court na yun? Sa ibang korte yun. Sa ibang korte, sapagkat iba yung kanyang nature, iba yung cause of action. Walang kinalaman sa isinampa sa'yo. Paano naman daw, attorney, kung halimbawa, the ongoing na ang kaso, ayan na, natuluyan na, dire-diretso na. So, sinabi na ng piskal, may probable cause, ibig sabihin na maaari nga na totoo ang inaakusa sa'yo, o di sige, sinampa na. Ngayon, meron ng arraignment, 'di ba? Itatanungin ka kung guilty ka or not guilty. At dire-diretso na yung kaso. Nagpatuloy na. Kaso, nung cross-examine mo na yung witness ng kalaban mo, biglang hindi dumating yung hindi sumipot yung abogado mo para ma-cross-examine yung yung witness ng kalaban. Paano 'yon? Laglag ang kaso o diretso? Siguro ganito na lang yung pagsagot ko, no? Kasi yung tanong mo ay simptomas ng napakaraming problema na kinakaharap ng mga nagdedemanda. Diba? So halimbawa, ganito na lang natin sabihin niya, kunyari dinemanda ka sa kasong kriminal muna tayo. Di sa kasong kriminal, tandaan niyo pa ang kasong kriminal ay hindi po nase-settle civilly. Hindi po siya pwedeng isettle. Merong civil aspect, may mga kaso may civil aspect like estafa. Pwedeng immediate yan pwede yung ma-settle civilly. But the civil settlement does not mean settlement din ng tinatawag na criminal case. Kasi hindi na settle ang kasong krimen. Bakit nga, attorney? Ang nangyayari lang, pero ang tanong, attorney, bakit gano'n? Dinimanda niya ako, nagbayad ako, tapos hindi na natuloy yung kaso. Hindi natutuloy yung kaso, hindi dahil nag-settle kayo at yung settlement ang basis. Hindi natutuloy yung kaso dahil yung tao, nagdidesisyon siya, hindi na siya attend sa korte. O kaya magpa-file siya ng affidavit of desistance na sinasabing hindi na ako mag-a-appear. Kasi kung hindi na siya mag-a-appear, mababawiliwala yung kaso kasi sasabihin ng piskalya, hindi ko na makukonvict yung tao na to dahil wala nang nagdedemanda, wala na rin yung ebidensya. Again hindi po yan na-settle dahil po kayo ay nakipag-agree na bayaran na lang. Na-settle yan dahil dahil nung nakipag-agree kayo, nagdesisyon siya, hindi niya na itutuloy yung kaso. Kaya nga ganito yan, halimbawa, may kaso ko kay Miss Jen. Kunyari, libel. Ayaw mong aregluhin. Ang nangyari, nakapagbigay na ako ng testimonya. Nakapag-present na ako ng evidence. Tapos ikaw na dapat, pero bago ikaw, nagkasundo tayo. Maaari pa bang ma-settle yung kaso na yan? Hindi na po. Kasi nakapagbigay na ako ng ebidensya, sasabihin ng piskalya, enough na yung ebidensya para magkaroon ng conviction. Kasi nga, hindi nase-settle ang kasong kriminal. Yun, malinaw. Ang nase-settle lang yung civil aspect. So kaya kung kayo po, may kaaway kayo, dinemanda kayo, gusto nyo aregluhin nyo na hindi pa siya nagpe-present ng ebidensya. Ayun. Kasi pag nag-present na siya ng ebidensya, kahit aregluhin mo, kompleto na yung ebidensya dahil hindi na-areglo yung kasong krimen, di magtutuloy-tuloy yan. Kaya tinatanong dapat ng judge. Bago pa siya umupo. Oo, kaya tinatanong ng judge, hindi ba, attorney, bago pa man, wala na ba talagang pag-asang maayos to? Ano ba? Wala na. Normally, sinasabing maayos to sa civil case yun. Hindi sinasabi ng judge yan sapagkat alam din ng judge na mali. So pag civil case po,
Doon muna tayo sa kasong krimen. Sa kasong krimen, hindi siya nasa-settle. Pero nakikita natin, in real life, may mga nagbabayad, sinesettle, na-areglo yan dahil yung kalaban, nagdidesisyon hindi na ituloy yung kaso. Siyempre, kung hindi siya umaattend, anong ebidensya ng prosecution? Dahil wala nang ebidensya ng prosecution, sabi niya, Your Honor, hindi naman umaattend na yung kalaban. Wala na akong ebidensya. Madidismiss yung case. Nagkakaroon ng tinatawag na provisional dismissal. Ibig sabihin ng provisional dismissal, di-dismiss muna temporarily. After a period of 1 or 2 years, hindi na sinampayan, tuloy-tuloy na na-dismiss na yung case. Diba? So, yan ang madalas na nangyayari. O kaya naman, pinapa-waive mo na yung right to present evidence dahil ilang beses siyang tinatawag, hindi naman siya nag-a-appear na. So, pagka na-waive yung right to present evidence, magre-rest ng case yung prosecution, mag-file ka ngayon ng demurrer, madi-dismiss yung case. So, tandaan nyo, hindi po nasa-settle ang criminal case. Ang nasa-settle yung civil aspect lang. Pero kung gusto ninyo na masettle yung criminal case nyo, sa practical na pangungusap, pag nagbayad kayo, hindi pa siya dapat nakapag-present ng ebidensya. Kasi pag yung nakapag-present na, dahil hindi nga nasa-settle ang criminal case, may ebidensya ng prosecution, tuloy-tuloy na yan. Maliligtas ka na lang sa civil aspect, but not the criminal aspect. Kasi pag nagdemanda ka ng kasong krimen, may civil aspect na doon. Sabi kasi sa Article 100 ng Revised Penal Code, a person criminally liable is also civilly liable. Correct. So, okay na tayo dyan. Yes. Sa kasong civil, that's not the case. Sa kasong civil, kahit kailan pwede kayong mag-settle. Kahit nakapag-present na ng ebidensya. Ongoing ang kaso. Kahit natalo ka na sa trial court, nag-appeal na. Sa Court of Appeals, pwede kayong mag-settle. O kahit umabot na ng Supreme Court, pwede kayong mag-settle. Kahit nga tapos na, kung magdidesisyon kayo na mag-settle, ay pwede pa rin. May mga tao akong nakikita na nalo na sa civil case, pero pinapatawad yung kalaban. Pwedeng mangyari yun. Kasi ang civil case ay paaring pwedeng isettle anytime. Ayun. Ayan mga kabatas, malinaw na malinaw ang paliwanag. Halimbawa, kunyari, tapos na yung Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, Miss Jen, magbayad ka ng 5 milyon, hindi ka nagbabayad, pinatawad kita. Pinatawad kita, hindi pwede pang himasukan ng korte yon sapagkat yan ay pribadong bagay sa ating dalawa. Kung gusto kitang patawarin, kahit may desisyon na pwede yon. Kasi nga, ang atraso ko ang atraso mo ay sa akin. It's a private matter. So ako din yung may karapatan na patawarin ka. Pero, halimbawa, ikay na-convict na, kasong kriminal. Pinatawad ka na ngayon ng complainant. Sabi ng complainant, nagsisisi na ako, pinapatawad ko na siya. I had a change of heart. Pero makukulong ka pa rin kasi walang say ang complainant. Bakit? Yung kaso mo kasi sa estado. So, estado lang ang pwede magpatawad sa'yo. Through parole. Pardon. Hindi ka na tinatawag na pardon or executive. May absolute pardon pa. Ganun. Executive clemency. So, ibig sabihin, estado ang nagbibigay tawad sa'yo kasi yung kasalanan ng krimen ay kasalanan sa estado. Kaya hindi doon sa private complainant. Yung private complainant, dinedemanda ka lang dahil meron siyang civil liability na gustong kunin sa'yo dahil siya yung nabiktima, siya yung nagkaroon ng danyos. Correct. Alright. Attorney, last question. Sabi dito... Tapos na tayo, Q&A, ano? Sabi dito, attorney, pwede bang magsuot ng tsinelas ang abogado sa courtroom? Pakita natin yan. Meron ako ebidensya dyan Pero kadalasan nagpapaalam, kakagaya ko halimbawa, sumasakit minsan yung pa ako sa pagdadrive. So, masakit yung pa ako kapag nagsasapatos. So, kadalasan ako'y nagsasandals na lamang. Pero, nagpapaalam ako sa korte. At mabait din naman ng mga West na titingnan at pinapayagan naman nila. Wag na. Gusto ko yung hindi mo ako napahiya. Di ba? So, may bala ka dapat Wala. Dapat pati reality. Siyempre, yung korte, dahil may sangtidad yan, kinakailangan iginagalang mo rin. So, minsan may mga nakikita ko mga akusado o mga defendant o mga partido pupunta sa korte naka-miniskirt, merong nakasando, maaari ka pong ma-cite in contempt ng court kapag di ba kino-call out ng judge yun? Kasi parang hindi mo ginagalap ang korte, kino-call out yan. Kinakailangan kinakailangan magsuot kayo na maayos. Hindi ang abogado, kadalasan ang suot niyan Amerikana o barong. Ngayon, kung kayo naman ay partido lang, hindi nyo naman kailangan magbarong, di ba? Alangan naman magbabarong pa kayo na parang abogado din kayo. Hindi nyo po kinakailangan yun. Kinakailangan lang maayos yung suot mo, di ba?
Mas maganda kung may Presentable. kwelyo. Kung ordinaryong t-shirt, pinapayagan naman. Pero mas maganda rin yung presentable. Bakit? Naalala ko nung naging boss ko si Senator Miriam Defensor Santiago, Sa Senate. naging judge yan for a time. Sabi niya sa akin, alam mo, sa aming mga judge, tao din kami. Kapag yung, alam mo, doon pa lang sa, kunyari, may warrant of arrest, magbe-bail ka ngayon. Dapat yung bail mo, kinukunan ka ng picture, alam mo yung may hawak ka, may picture ka sa harap, may picture ka sa gilid. Di ba? Alam mo yan, di ba? Minsan dapat yung abogado mo, pag-aahitin mo, like ako, kasi kadalasan may bias tayo sa merong balbasarado. O kaya may tattoo o wag mo hayaang makita yung tattoo. Pagbihisin mo ng ayos, dapat pleasant siya, nakangiti siya. Para kadalasan, mas parang mabait din yung uwi sa kanya. Siyempre, tao din yung mga yan. So, meron santidad. May paggalang dapat sa korte. Hindi ka pwedeng magsuot ng gusto mo na lamang. Correct. Hindi ka pwedeng naka-walking shorts. Hindi ka pwedeng nakasuot na hindi bagay doon sa korte. Tama. Mga babae, kadalasan may mga konserbatibong abogado pa ay mga huwes. Naku, yung mga matatanda. Although sa akin, katawan ng tao yon, pero may mga matatanda talaga. Ayaw nila na yung lumuluwa pa yung dibdib mo, yung kita yung cleavage mo, di ba? May mga ganyan Baka daw sakaling magbago desisyon ni Judge. Mag-a-appear sa court, akala mo magti-tiktok. Wag po ganun mag-appear na tayo. Tama, alright. Mga kabatas, sana po may nadagdag sa inyong kaalaman kung paano mag-demanda at mag-kontra-demanda. Maganda po usapin to, lalo na yung mga naagrabyado dyan natin mga kabatas. Huwag po kayo kung saan-saan lalapit. Lumapit po kayo sa abogadong may alam. Abogado. O kaya kung kayo ng opinion, yung may like si Miss Jen for example, yan sanay sa kaso yan nakakaranas na yan ng may kaso. So, pwede kayo magtanong doon para lang malaman nyo kung ano yung sino ba yung mga nakulong na dyan? pero seryoso, no? May mga witnesses, kinakabahan sila pagdating sa korte, magte-testify sila. Kasi they don't know what they're getting into. Minsan, ang maganda dyan, kung kayo po gusto nyo mag-testify, manood mo muna kayo ng actual court case. Pumunta kayo sa courtroom. Pwede ba yun? Bawal yun Judge na yun. Pwede kang manood para makita mo yung demeanor ng judge. Makita mo rin kung nakakasindak siya, makita mo yung mga ayaw at gusto niya. Kasi tao din yung mga yan Naalala ko dati, nung ako yung uma-appear kay kay Judge Pimentel ng Makati, patay na yata yun. May konti lamang balahibo sa aking bigote. Pinapalabas ako, pinapaahit. Kailangan maglinis na malinis. Oo, naman nun. Ganun siya. Wala tayong magagawa. That's his court. Kagaya ako noon, lalo nung bata ako, nung ako yung batang abogado, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin, kung nakobalt ba ako, o ako nagka-cancer o ano. Puro aging. Nung bata ako, ang kapal talaga ng balahibo ko. Makapal siya talaga, di ba? So, minsan, pinahaba mo para cool ka. Biglang sasabihan ka na, ahitin mo yan, hindi ba? Pero syempre, susundan mo yan. Ganun talaga. May paggalang talaga na iginagawad sa korte. So, dapat yung demeanor, igalang po ang korte. Alright. Yan po ang patuloy nating usapin dito lamang sa Basta Batas. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang Basta Batas. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube o mag-text sa 0939-431-1244. Sundan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Biyernes. Ang Basta Batas ay mapapakinggan sa mga piling himpilan ng Big Sound FM at Big Radio, 1188 DCXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood din kami sa Facebook at YouTube channels. Pare, natanggal ako sa trabaho Paano na kaya mga benepisyo ko? Pare, may batas dyan. Ha? Ano? Hindi mo alam? Ibasta batas mo. Ayan, may batas dyan pero hindi ko din alam. You're tuned in on Basta Batas, heard on radio, seen on Facebook and YouTube. Proud founding member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, or Proud. KBP. Proud. I know, Are you right? Live po tayo sa mga sumusunod na very proud. Vanguard Proud of Radio proud. Network stations. 1188 DZXO AM, Cabanatuan City, Nueva Ecija. 95.3 Big Sound FM, Kawayan City, Isabela. 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan. 105.5 Big Sound
Sound FM San Fernando City, La Union, 101.3, Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, 88.7, Big Radio Tagbilaran City, Bohol, and 1395 DWMG AM Solano Nueva Vizcaya. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube o mag-text sa 0939-431-1244. Oy, live tayo sa 107.7 rather, Big Radio, dyan po sa Bongabong. Ay, order Tama in the ba? court. Judge, ano ba? Bongabong Oriental Mindoro. Magandang hapon po oo. sa inyo. Sana one day makakita ko ng Tamaraw. Kumusta Alright. po sa mga Tamaraw Asa si Attorney Victor? ating avid listeners? Oo nga. Tamaraw, loko ka talaga. Alright, Yung first, teka lang, gusto ko lang batiin yung mga kaibigan natin sa Baguio kasi very memorable ang Baguio, ang ating Big Sound sa Baguio kasi nakakapunta talaga ako diyan. So napakaraming DJ diyan na naging kaibigan na din natin. ganun. So gusto ko lang kayong batiin ng magandang hapon. Lalo na yung ating lover boy, itong naglo-law Sino? school na. Anong ang Lover pangalan boy? nito? Yung may girlfriend, naalala mo si yung Ralph, si DJ Rafi. si DJ Ralph, Ah. natutuwa ako dahil gusto mong mag-law school, so ipagpatuloy mo lang yan. At syempre sa Kabanatuan naman, gusto kong batiin si Ate Joy and family. Dahil namimiss ko si Ate Joy, dahil last time nakita ko si Ate Joy nung KBP event pa. So Ate Joy, magpakita ka, hindi na kita nakikita. So batiin ko lang yung mga kaibigan na kakilala natin sa Vanguard Radio Network. Alright. Ang ating unang tanong, Attorney Edward Chico, sabi dito, makinig po ang lahat, okay? Sabi niya, good AM po. Afternoon na nga. Dito po na tayo sa libreng payong legal. Problema ba kamo? Narito na ang libreng payong legal ng attorney ng bayan, Attorney Edward Chico. Ang sabi dito, Attorney, ano po ang gamot sa nagbaradong tenga? Nasundot ko kasi ng cotton buds na matigas. Totoo. Is it a question? Pinapapunta yan sa doktor. Yung doktor alam nila yung gagawin dyan eh. Ngayon, kung gamot naman, huwag kayong mahihiyang magtanong kung may right blood ba nito. Yan ang mapapayo ko sa inyo. Kasi pwede naman yung generic drugs. Okay, seryoso na. Ang tanong, sabi dito ni Des, Sir, OFW po ako. Tanong ko lang, pwede po bang kahit 6 months lang makauwi na ako? Willing daw siya magbayad sa agency. Pwede daw ba yung ganun? Kasi I believe Okay. ang mga sila may contract ng 2 years eh. Ang problema kasi, meron kang kontrata. Yung kontrata na yun ay kusang loob at malayang loob mo na pinirmahan. Bagamat iba-iba ang mga batas sa iba't ibang bansa, pagdating sa kontrata, universal naman ang application na yan. Na kapag ikaw ay hindi pinilit, voluntary mong pinirmahan ng iyong kontrata, kinakailangan gawin o tupdin mo o sundin mo yung mga obligasyon na nailambag o nailathala dyan sa kontrata na yan. So all the terms and conditions that are stipulated in the contract should actually be complied with. So kung yan ay 2 taon, kailangan tapusin mo ang 2 taon. Ngayon, kung hindi mo matatapos, tingnan mo kung meron mga provisions doon na pwedeng mapaikli. Baka nakalagay doon, pag nagkasakit ka, pwede ka na magpaalam. O tingnan mo yon, baka may mga ganong clauses that would allow you. Ngayon kung wala, kailangan mo tapusin yung 2 taon. Hindi ka naman pinamaltrato ng iyong employer. Ang problema lang ay gusto mong mapaikli. Kailangan pumasok ka sa tinatawag na novation. Ano yung novation? Papalitan nyo yung kontrata nyo ng panibagong kontrata. So, kailangan mo makipag-usap. Sasabihin mo, alam ko po, 2 taon nito, pero ito lang po yung kaya kong gawin, namimiss ko na yung pamilya ko, hindi ako productive, di ko papayagan ka, malaking bagay. O otherwise, kapag hindi ka pinayagan at umalis ka, pwede kang idemanda dyan ng breach of contract, di ba? At kawawa yung ahensya mo dahil yung ahensya mo ang nagkakaproblema kadalasan dahil binabouch ka din nila. So, yung ahensya mo ay walang magagawa kundi sundin yung kontrata. Maliban na lang kung merong mga pag-uusap na pwedeng gawin. Ayun. Ma'am Des, sana po naging malinaw ang paliwanag ni Attorney Edward Chico. Going back, Attorney, ang sabi dito sa... Meron tayong caller. Ready na yung ating caller? Okay, alright. Magandang hapon po, Madam. Anonymous siya from Mindanao. Kasama po natin si Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Magandang hapon po.
Hello? Hello po. Ay, lalaki pala ito. Apo. Sir, Hello po. yes sir. Sir, go ahead. Ano po ang tanong nila kay Attorney Edward Chico? Live po kayo Bali sa po, Basta itatanong Batas. ko lang po tungkol sa kasi nangungupahan po kami. Mm. Opo, nangungupahan po kami. Tapos po, ang una po kasing nangyari. Sir, sandali lang po Meron- Sir, sandali lang sige po. po. My mistake. Hindi po kayo sa Mindanao, tama po ba? Opo. Okay, sir. Las Piñas po. Las Piñas. Go ahead, sir. Parang ang layo yata. Opo. Hindi, mamaya kasi Okay. taga Mindanao. Okay, go ahead, sir. Opo. Yun po, tatanong ko po kasi nangungupahan po ako. Ang una pong nangyari kasi, meron pong bill sa Meralco po ako na 2 buwang hindi nabayaran po. Mm. Opo, yun po, pagkakamali po, inaamin ko po yun. Baling ginawa niya po, nung makita niya yung bill, pero hindi pa naman napuputulan ng Meralco. Ang ginawa po ng landlord ko po, siya po mismo, pinutol niya po. Tinanggalan niya po kaming kuryente. Pero po, naiintindihan ko po yun kasi siguro po, ayaw niya na lumaki yung bill niya. Kaya po, okay lang po sa akin. Tapos po, sumunod na araw naman po, ang pinutol niya naman, yung tubig naman po. Na yung tubig naman po kayang pwede naman pong bayaran dahil nagbabayad po kasi ako tuwing makatlong bill lang sa Maynilad po. Okay. At tapos po, mga ilang araw po, inaano niya na ako, tinetext niya na ako na umalis na daw po, umalis na daw po kami sa paupahan. Ang bigayan po kasi ng upa namin, ito yung 15 po ng buwan. Mm. Bali po yung huling upa po namin, matatapos po, ngayon pa pong August 15. Ang gusto niya po, 16 pa lang daw po, umalis na daw po kami. Kasi po, pag hindi daw po, ilalabas niya daw po yung mga gamit namin. Mhm. Okay, sir. Sir, ganito po, Opo. nakuha ko na yung Opo, tanong opo. ninyo. Opo. So, sasagutin natin yan. Unang-una, Opo. ang unang prinsipyo na dapat yung tandaan, bagamat ikaw ay may karapatan, hindi mo pwedeng ilagay ang batas sa iyong kamay. So, ibig sabihin, hindi ka niya pwedeng takutin na kapag hindi ka umalis, ipapadlock niya yung bahay mo, itatapon niya yung mga Opo, gamit mo. Kapag ginawa niya yan, maaari mo siyang idemanda para makahingi ka ng danyos. Bakit? Sabi ka, Ayun, naputol. Attorney! Opo. Attorney, sandali lang po, sir, ha? Sige po, Ayan, teka lang. Okay, go Okay ahead, na? attorney. Teka lang, magpapalit ako ng Nawala na, meron na. Ayan, meron na. Naka-quote ka Opo. kasi. Sabi na internet. Okay na? Okay. Opo. Okay, ganito po yan. Kapag nilagay niya yan sa kanyang kamay, maaari niyo siyang idemanda ng danyos. Bakit? Bagamat may karapatan ka, kinakailangan yung karapatan mo, sabi sa Civil Code, sa Doctrine on Human Relations, isagawa mo yung karapatan mo sa isang paraan na kumikilala rin sa karapatan ng iba. Kailangan may good faith ka. Kinakailangan meron kang honesty, may earnestness ka. So kapag binabalahura niya yung mga karapatan mo dahil sa paniniwala na may karapatan siya, maaari mo siyang idemanda doon. Tandaan nyo yan ang unang prinsipyo, hindi pwedeng ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Pangalawa, kung gusto mong i-enforce ang iyong karapatan, kagaya ng nasabi ko, dapat yung karapatan ginagawa mo sa isang paraan na kumikilala rin sa karapatan ng iba. Pangatlo, di ba? Wala siyang kapangyarihan na paalisin kayo dyan sapagkat korte lamang ang pwedeng magsabi nito. So kung hindi kayo aalis, hindi kayo pwedeng pilitin, kailangan magsampa siya ng kasong ejectment. Pang-apat, doon sa usapin na hindi kayo nakapagbayad ng kuryente, wala po siyang karapatang putulin yon. Hindi ho tama yung sinasabi nyo na bagamat alam kong naiintindihan ninyo na ayaw niyang lumaki yung utang niya, habang nakatira kayo doon, hindi niya basta pwedeng putulin yon dahil Meralco lang ang pwedeng magputol niyaan. At ang Meralco mismo, hindi basta pwedeng putulin na lang yan. Kinakailangan may notice kayo, di ba? Na binibigyan kayo ng pagkakataong magbayad. So, bawal po yun. Lalo, hindi rin pwede na napuputulin niya yung tubig. Ngayon, kung ayaw niyo pang umalis, hindi naman kayo dapat paalisin dahil may kontrata kayo. Gaano katagal ang kontrata niyo? Yun nga po siya siya po mismo nagsabi na wala daw kaming kontrata. Wala ba kayong Pero pinirmahan? Wala, verbal lang po. Pero po, nagbayad po Ayun, ng sir. 1 month Naku, deposit. Okay, 1 pakinggan month niyo ako, sir. deposit, 1 month advance. Sorry, sir. Kung wala pala kayong kontrata, yan ay verbal lamang. Sadly, Opo. ang kontrata nyo ay buwanan lamang talaga. Opo. Every month po napapasuot yan, pwede ka talagang paalisin. Kasi Opo, after a period of 1 month, wala ka ng kontrata ng pag-uupa, maliban Opo. na lang kung i-renew.
at Opo, tatanggapin niya yung bayad mo. Pag hindi niya tinanggap yung Opo. bayad mo, kailangan mo na talagang umalis. Opo, Ngayon, kung yun hindi nga. ka aalis, hindi ka naman niya pwedeng pigilin, kinakailangan niya pumunta sa korte. So, ganito na lang, sir, ha? Sa kabatiran ng mga kabatas, kapag ka po wala kayong kontrata at ang intindi nyo ay magstay kayo dyan ng 1 month, monthly basis yan. Kung isang linggo lang yan. Kasi yung kontratang written contract ang talagang Opo. mabisa para malaman kung gaano ka katagal. Otherwise, Opo, opo. monthly basis lang yan, pwede ka na paalisin. Yun po, sir. Opo. Sir, may ano pa po kasi kami, yung parang 1 month deposit pa po. O yung, Paano yung, yun, 1 attorney? month, yung 1 month deposit kasi, yan ay kinakarga doon sa mga hindi Opo, mo opo. nabayaran. Kung wala kang nabayaran na kuryente, halimbawa, doon nila ikakarga yan. Pero kung wala ka naman pananagutan, wala kang sinira, pwede mong kunin yung deposito mo. Tsaka sir, sabi ko naman po sa kanya, sige po, alis po kami, pero bigyan niyo naman po kami ng kahit isang buong palugit po. Ganun po ba? Ang problema nga kasi, dahil wala kayong titulo, technically, kung wala siyang puso, mapipilitan kayo niya ka talagang paalis. Para makahanap po ba nung Pero sa usaping practical, kung hindi ka naman naalis na isang buwan pa, hindi naman yan para magdemanda pa. Minsan, wala naman siya magagawa. Kasi kahit pwede ka na paalisin, hindi ka naman niya pwedeng puwersahin. So sa karanasan ko, kung isang buwan lang naman yung itatagal mo, hindi ka naman masyado mag-agrabyado dyan. Ang kinakatakot ko lang sir, baka kasi pag alis ko po, dapat bayaran mo yung lampas isang buwan na yon. Oo nga po. Ang kinakatakot ko kasi sir, Pero baka ang problema, yung kung gamit talaga ilabas. initin ang ulo niya, wala kang magagawa. Didemanda ka niya pag hindi ka umalis. At hihingi yan ng danyos. Sir, malinaw po ba? But at the end of the day, legally, wala ka talagang karapatan kapag wala kayong nasusulat na kontrata ng pag-uupa. Monthly basis lang talaga yan. Pasensya na sir, gusto ko kayong kampihan, pero yan ang sinasabi ng batas. Okay, sige po. Alright. Maraming salamat po, Sir Reggie ng Las Piñas. Alright. Attorney, ang susunod na tanong dito as from our anonymous caller, sabi niya, good PM po, magtatanong lang po sana, pwede kaya magdemanda, parehas lang kami ng tirahan. Ang half portion po kasi nabili ng kapitbahay namin. Kaya magkatabi na kami ngayon. Kaso, di po ako tinatantanan. Lagi po ako binabastos sa mga tao at kinukuhanan ng picture. Ano po kaya pwedeng gawin? Salamat po sa sagot. So, ang nangyari, magkapitbahay sila. Tama ba? Yeah. At yung kalahati siyang may-ari at yung kalahati yung kapitbahay naman ang may-ari. So, wala tayong usapin sa problema ng pag-aari. Di ba? Dahil kanya-kanya yan. Ngayon, kung ikaw'y binabastos, anong klaseng pambabastos? Kung yan pa'y pambabastos na may halong sexual na konotasyon, may anti-bastos law tayo. Pwede mong idemanda yan. Yung parusa dyan, depende kung gaano katindi yung pambabastos na iginagawa sa'yo. So, klaro tayo dyan, hindi ba? Ngayon, kung ikaw naman ay kinukunan ng picture, meron po tayong karapatan para sa ating privacy. Hindi po pwedeng i-violate yung privacy na yan in a place where privacy is expected. So, kung kinunan ka ng picture, maaari kang magdemanda ng danyos kasi sa Article 26 po ng Civil Code, kinikilala yung ating karapatan sa ating pribadong pamumuhay at hindi pwedeng pangimasukan yan. Ngayon kung yung picture na yan, kinakalat niya, hindi maganda ang pagkakakalat, maaari pa pumasok sa slander yan. And if need be, baka pwede pang pumasok sa cyber libel kasi nga kung nakakapanirang puri yan dahil pinost niya sa Facebook. Tagot. So depende po sa kanyang ginawa, maaari mong idemanda. Pero walang kaugnayan yung fact na magkapitbahay kayo, kundi yung fact na ginagawang kanya ng masama at yung mga bagay na yan ay hindi po pinapayagan ng batas sa mga kasong krimen yan. So pwede nyo gawin kung kayo'y nahihirapan, pumunta muna kayo sa barangay para ipabarangay nyo yan, kayo mapunta sa katarumang kang barangay para mabigyan kayo ng chance na mag-usap. Kung hindi naman siya tatalima dyan, bibigyan ka ng certificate to file action, maaari mong idemanda yung lintik na tao na yan. So, ganun ang gagawin nyo po. Ngayon, kung merong ginawa na medyo mabigat, hindi kailangan na dumaan sa barangay. Kasi dumadaan ka lang sa barangay kapag ang kasong krimen, ang pagkakakulong hindi lalapas ng 1 taon. Pero kung halimbawa, child abuse na yung ginawa, ibang usapan na yun. mabigat yung ginawa, diretso ka na sa police. Kasi yung police, pwede kang kumuha ng statement at yun ang pwede mong i-file ngayon sa piskalya para magkaroon ng preliminary investigation or kumuha ka ng abogado. So, yun po. Ayun. Alright. Last question bago tayo
break ng konti. Ano po bang pwedeng ikaso? Sabi ni Ideal, ano po bang pwedeng ikaso sa isang kapatid na ayaw alagaan ng kanyang kapatid na may kapansanan? Well, unang-una, no, kasi hindi naman pananagutan mismo ng kapatid na alagaan niya yung kapatid niya na may kapansanan. Correct. Di ba? Ang suporta ay dapat manggagaling sa magulang ng bata. Di ba? Ngayon, kung wala yung magulang, baka maaring yung lolo at lola. Kung wala yung lolo at lola o kung nandiyan man walang kakayanan, mapupunta ngayon yan doon sa mga kapatid. At yung mga kapatid, kung may kakayanan lang naman, kasi kung wala naman din silang kakayanan, hindi mo naman sila pwedeng persahin na sumuporta, magbigay ng pera halimbawa sa kanilang kapatid. Pero sa usapin naman ng pag-aalaga, at hindi naman nangangailangan ng pera yan, meron kang responsibilidad na alagaan yung kapatid mo in case na yung magulang mo hindi kayang gawin yan o yung mga lolo't lola mo hindi rin kayang gawin yan at nasa iyo na lamang yung pananagutan. Pero tama din naman siya na kung merong magulang, dapat magulang mo na dapat ang mauuna. Ayun. Kasi nga in the alternative yun Hindi pwedeng ipasa ng magulang yung pag-aalaga o Yung pagsusuporta responsibility, oo. sa kapatid o sa isa niya pang anak. Hindi rin pwedeng ipasa sa kanyang lolo't lola. Dapat siya muna yan. At kung talagang kahit anong gusto niya ay hindi naman niya talaga kaya, dun lang napapasa sa iba. Ayun, malinaw na malinaw. Susunod po nating katanungan ay manggagaling sa Mindanao. Maya-maya lang ng konti. Dito pa rin po yan sa Libreng Payong Legal with Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico sa Basta Batas. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube o mag-text sa 0939-431-1244. Hindi mo alam? Ibasta batas mo! Gusto ko lang pong malaman kung ano po yung mga karapatan na pwede po namin ma-count kay seller. So dahil installment yan, ibig sabihin, ang pinasok niya yung contract to sell. So kung mo contract to sell yan, hindi pa ho kayo ang may-ari. Yes, magiging may-ari lang kayo niyan, magiging ganap ang pag-aari nyo pag nabayaran nyo na yung buo na installment. So pag nabayaran nyo na yung buong bayad dun sa lupa, ang susunod niya mag-enter kayo into a deed of sale. At yung deed of sale na yung gagamitin ho yun para mailipat naman yung titulo sa pangalan ninyo. Basta Batas! Basta Batas! Basta Batas! Libreng Payong Legal ng Attorney ng Bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas. At ating next caller ay manggagaling po sa Mindanao. Ready na ba siya, Victor? Okay, sige. Habang nire-ready, attorney, tungkol Dapat to meron sa... din tayong yung may bayad na payong legal. Tapos, magugulat sila, mas maganda yung payo. Mas detalyado. Binigyan pa ng libreng form. Tapos mo doon, may production number. Pwede natin gawin yun. May fireworks. Pwede ka talaga, attorney. Habang Diba? Tapos meron alam mo may tatlong dancer sa likod. Bayad payo. Bayad payo. O kaya, pwede rin nating i-raffle yung mga kaso nila. Hahawakan natin pagka sila yung lucky winner. Pabayaran lang nila yung mga pwede natin isipan nga natin yan. Ikaw o kaya talaga? May contest. Bakit? Paparaffle tayo, may raffle ticket talaga. So, ang gagawin natin dito, Ma'am Jen, tigda 200 lang yung raffle ticket. Pero pag ikaw ang nabunot, libre yung kaso mo. Ay, manalo. Pila na. Diba? Sa halagang 200, Sali na. it would be worth 150,000 pesos. Sali na. Okay, ready na ba? Representing legal service. Pwede na? Correct. Okay, alright. Hindi natin, nagri-ring lang ang kanyang phone, pero siya po ay sa Mindanao. Sabi niya, magandang hapon po, ask lang po, ang lote naman po ay so may lote sila nasa loob ng isang village. Ang block po namin ay may linya sa Napocor. Tapos, gustong kunin ng association sa village para gawing playground. May karapatan po ba silang kunin? May karapatan daw ba yung association para gawin yun? Siyempre, kung lupa nyo yan at sa inyo nakapangalan yan, hindi ho pwedeng kunin yan. Ganito kasi ang nangyayari sa isang village o isang subdivision. Ang pag-aari nyo po ay kung ano lang yung binili nyong lupa. So kung may binili kang lote, halimbawa Block 9, Lot 19. So yung Block 9, Lot 19 yan ay pag-aari mong lupa yan. Yung karsada po doon, co-ownership yan. Co-owned yan ng mga homeowners doon. So halimbawa,
tayo Miss Jen, may bahay ka, katabi mo ako. Ang pag-aari ko lang yung lupa ko, pag-aari yung lupa mo. Pero yung karsada, commonly owned yan. Ngayon, kung may bakanting lote pa ron na hindi pa nabebenta, at o kaya public place na inalat for that, kasi kadalasan sa subdivision may inaalat na pang clubhouse, may pinangaalat na pang laruan. So, commonly owned pa rin yan ng homeowners. So, yung homeowners association, pwede nilang i-convert yon into a clubhouse, palaruan, at kung magboboto ang kanilang board at papayagan yun. Pero kung pag-aari mo, hindi. Tandaan nyo ang pag-aari mo, kung lupa mong nabili yan, sa'yo yan, at dahil sa'yo yan, sa'yo ang attributes of ownership. Ikaw lang ang pwedeng gumamit yan, ikaw lang ang pwedeng magdesisyon kung gusto mong ipapagamit, at hindi pwedeng panghimasukan ng iba yan dahil sa'yo yan. Yung karsada po sa village, commonly owned. Ano ibig sabihin ng commonly owned? Hindi pwede na, halimbawa ko, Miss Jen. Maliban na lang yun sa pinaka-gate ko. Siyempre, pinaka-gate ko, dapat hindi mo iba-block yun may easement yun. Correct. Halimbawa, may gate ako. Bawal ka mag-park doon sa tapat nun dahil yung gate ko na yun ay nilalabasin din ng kotse ko. Pero yung harap ko, hindi akin yun Hindi ko pwedeng pagbawalan yung kapitbahay ko, huwag kayong mag-park dyan. Sa Hindi harap ng pwedeng bahay lagyan ko ng yan. no parking. O hindi mo pwedeng lagyan ng no parking. May kapitbahay ako dito naglalagay ng no parking, kaya lang pinagbibigyan na lang namin, hinahayaan mo na lang. Kasi matigas yung ulo kaysa mag-away pa, hayaan mo na lang nasa sarili niyang kabuktutan. But in reality, under the law, hindi mo pwedeng pagbawalan yung ibang homeowners na mag-park dyan. Ngayon, ang problema, paano kung saan na lang kung sino-sino nagpa-park, ang remedy mo, pumunta ka sa homeowners association, para yung homeowners association, gagawa sila ng rules patungkol dyan. Pero hindi ka ang magde-decide. Kasi pwede ka lang mag-decide sa property mo, yung lote mo. Pero yung tapat ng lote mo, yung karsada, commonly owned yan. Wala kang karapatan na pigilan yung iba na homeowners na magparada dyan. Pero yun nga lang ang problema, kapag matigas yung ulo ng kapitbahay, pinagbibigyan mo na lang. Kasi minsan, pagka kinausap mo, awayin ka pa, di papayagan mo na lang. Correct. Alright. Last two questions natin for the day, attorney, for this episode. Sabi dito ni texter ng ending 2511, ano po pwede ikaso sa taong sa pilitang inilabas ang mga damit mo sa bahay mo? Pwede kang humingi ng danyos. Kasi nga, tandaan mo, kahit may karapatan ka pa na gawin ng isang bagay, dapat kinikilala mo rin yung karapatan ng ibang tao. Ginagawa mo yun sa isang paraan na binibigyan mo siya ng dignidad, you act with honesty and in good faith. Kung very malicious ang iyong motibasyon, kahit karapatan mo yan, hindi pa pwedeng gawin. Kagaya nga, hindi siya nagbabayad, tinadlak ko yung bahay. Tututusin, karapatan mo wag siyang patirahin dahil hindi siya nagbabayad, pero ang remedy, paalisin mo siya. Pag tinadlak mo yan, you're in bad faith, maaari kang managot sa pagbabayad ng danyos. At depende pa kung gaano ka ka-bad faith, baka pwede pa siya makahingi ng moral damage. Isipin mo, pinadlak mo, hiniya mo. Sa loob ng bahay na yan, ay mga estapadora, hindi nagbabayad ng upa. Diba? Mga nagpaday ng buhok. Pinadlak ko yung bahay nila. So obviously, you're in bad faith. Under the law, if you're in bad faith, pwedeng humingi pa ng moral danyos. Pero ito, attorney, sa pilitang daw inilabas ang mga damit. Damit, di pwede mong idemanda yan. ang expert at kung yung damit mo nasira, pwede mong idemanda pa yan ng malicious mischief na criminal case. So hindi ka pwedeng, tandaan mo, hindi ka pwedeng pilitin. Kahit batas kinikilala. Alam mo ba, walang breach of promise to marry? So halimbawa, Miss Jen, pinangakuan kitang papakasalan kita. Sabi ko, mahal kita, papakasalan kita. Biglang hindi ako sumipot. Biglang ayaw ko na. Hindi mo pwede idemanda. Can you sue me for breach of promise to marry? Hindi. Maliban na lang kung halimbawa may nagastos na tayo, syempre kailangan ibalik ko yung nagastos na yun dahil gumastos na tayo. O kaya lang kita pinangakuan dahil gusto kitang ma-sex. Ang problema doon, hindi yung breach of promise to marry, kundi yung fact na ginamit yung pangako para makipag-sex sa'yo. Pero kung yung breach of promise to marry per se, halimbawa, madalas mangyari yan, di ba? Yung tipong pinungkot pa sa TikTok. Kaya yan! Will you marry me? Tapos ikaw, oh my God. Oh my God. I wasn't expecting it. Siyempre, my answer is yes. O di nag-guess ng ganyan, di ba? Pinost ngayon sa TikTok yan. Nakita ng lahat. Biglang nagbago ngayon yung isip ko. Ayaw na kitang pakasalan. Di ba? Ang tanong, pwede mo ba akong idemanda for breach of promise to marry? Hindi. No such thing as breach of promise to marry. Bakit? Tandaan nyo kasi kahit batas, naniniwala na kahit kailan
hindi pinipilit ang damdamin. Yun, no? Hindi pinipilit o pinipersa ang pagmamahal. Oh, 9 po kaming magkakapatid. Napagbilinan po yung isang kapatid namin na siya ang mangangasiwa sa paglalakad ng mga papel sa lupa ng magulang daw nila. Pinabdicate niya ngayon. Hindi, ngayon po ang ipapagawa daw niya ay will testament sa mother ko, kalahati ng ari-arian ng nanay sa kanya daw. At bukod dun sa kalahating... Teka, buhay pa ba yung nanay niya? Buhay pa yung nanay, patay na yung tatay. Kalahati daw... Ganito yan. Mm. Kung buhay ka dito na, alam ko na sagot na yan eh. So tandaan niyo po, kung buhay pa yung nanay, siya lang ang pwedeng magdikta kung magkano niya ang gusto niyang ibigay. Ayun. Sa general rule kasi, 50% ng kanyang ari-arian mapupunta sa tinatawag na legitimes. Yan ay pinaghahatian ng mga anak. Ngayon, yung remaining 50%, free portion yun. Pwede niya ibigay yon kahit kay Nino, pero siya ang magde-decide, hindi dapat yung kapatid nyo. Ngayon, kung wala namang ginawang will and testament, yung buong ari-arian, paghahatian nyo ng pantay-pantay bilang magkakapatid. Yes. So, wag ho kayong papayag ng ganon. Maliban na lang kung yung nanay mismo ang nagsabi na yan nga ang gusto ko. O, pero kung hindi naman gusto ng nanay yan, hindi siya pwedeng pilitin dahil ang nanay lang ang magde-decide. Bakit? Kasi lahat ng ari-arian yan, pag-aari pa ng nanay. Pero paano kung puwersahin siya ng anak na ito na lang sulat mo kasi? Ayun nga, di kung pepersahin siya at hindi naman sa loobin niya yun, di maaari yung i-demanda later at questionin sa korte na hindi naman kusang loob. O, pero kung hindi naman papayag bakit ngayon ang nanay niyo magde-decide? Sa mana, kasi habang nabubuhay pa siya, siya lang ang may karapatan sa properties niya. Ang karapatan nyo inchoate lang, nagiging vested lang yung right, nagiging ganap lang ang karapatan pag namatay na yung nanay nyo. Ngayon sa tatay nyo naman, hindi na pwedeng gawa ng will and testament yun. Kung walang naiiwang will and testament ang tatay nyo, yung portion ng tatay nyo, hahatiin nyo yun ng pantay-pantay. So ganito yan ha, halimbawa mag-asawa si A and B, meron silang 20 million. Pag namatay si A, yung share niya lang ang mamanahin which is 10 million. Yung natitirang 10 million, buhay pa yung nanay, siya magde-decide kung paano ipapamana yung 10 million na yon. Again, kung gumawa siya ng will, susundan yung will, basta wag lang lalampas sa 50% yung ipamimigay sa ibang tao kasi may impair yung legitimes. Okay? Pero kung wala siyang nagawang will, namatay siya, i-intestate succession yan, yung mga kapatid na naiwan, hati yan, pantay-pantay. Doon naman sa tatay, kung walang naiwang will, hati rin pantay-pantay. Alright. Ayan sir, yung anonymous natin na nag-message sa Facebook, sana po naging malinaw. Sandali na lang, attorney, alam kong ano ka na, busy-busy. Naanto kasi ako. Ito naman, singhot muna, singhot. Timo pati yung influensya mo, tinaman pati ako nagaya sa'yo. Okay, From Bungabong, Oriental, Mindoro, Ronelyn, gandang hapon po, attorney. Ano po pwedeng kaso sa hiwalayan na kasal, hiwalayan na kasal, pero binabastos ka kahit hiwalay na po kayo. Sana pwede ako makatawag, attorney. Okay. Ganito po, kung hindi siya makatawag, siguro sabihin mo na lang yung problema sa susunod. Pero as a general rule, ganito yan. Ano yung ibig sabihin nyo naghiwalay na kayo? Kasi kung naghiwalay na kayo, kayo ba'y nagpa-annul na or pag nagpa-nullify? O kayo naghiwalay lamang at dahil nagdesisyon lang kayo na ayaw niya nang sumama sa isa't isa. Anyway, either way, yaan may naanal o yaan man ay hindi naanal. One thing remains, kayo nagkaroon ng relasyon sa tao na yan. Kung kayo'y nagkaroon ng relasyon sa tao na yan at kayo'y hinihiya at sa pamamahiya niya, nagkakakos ng psychological abuse, maaari mong idemanda yung lintik na yan ng VAUSI, Violence Against Women and Their Children Act. Bakit? Sa VAUSI kasi, lahat ng babae na nakarelasyon ng isang lalaki, ito man ay bilang mag-asawa, bilang mag-boyfriend, ito may dating relationship lang, ito may sexual relationship lamang, tapos na or hindi. Kapag ginawang ka ng masama, maaari mong idemanda yan ng VAUSI. Diba? Sa Violence Against Women and Their Children Act. Diba? So, kung yan na nagkukos ng psychological, emotional damage sa'yo, tama sa psychological abuse, pumunta ka sa police, sa women's desk ng PNP, magbigay ka ng statement para mademanda yan tao na yan. Sabi ni Ma'am Emma, may tanong po pala ako, ano po bang maaring possibility kung di po alam ng may hawak ng pera po na
ipangbabayad niya, fake po pala kasi naglo-load lang po siya. Kumbaga, nabiktima lang din naman po siya. Tama po ba na i-hold po yung tao na yon para Ang mangyayari kasi, como peki yan, ang presumption, alam mo yan. Eh di syempre, talagang pwede kang i-citizen's arrest, dadaling ka talaga sa police. Kaya lang, ang hindi mo naman magiging alam gusto mo, hindi ko din alam na peki yan. Oo. O, yun ang magiging depensa mo. Pero como nagpalabas ka ng peking pera, naturalmente, i-arrestuin ka talaga. Kaya lang, kung mapatunayan mo na hindi mo rin talaga alam, hindi naman ikaw ang punot dulo niyan, di mailulusot mo rin yung sarili mo sa susunod na pagkakataon. Last question, promise na totoo. Paano po ba dapat, sabi dito ni Miss Mirna, paano po ba dapat ko pong gawin? Kasi po, nag-resign po ako, need ko pa daw po magpa-clearance sa mata bago po ako mag-resign. Hindi naman. Yung pagre-resign, yan po ay inyong karapatan. Kasi pag pinilit kang magtrabaho ng labag sa loob mo, ang tawag dyan involuntary servitude. Nagninilbihan ka na pinepersa ka. So, kung gusto mong mag-resign, karapatan mo yan at wala naman silang magagawa. Ngayon, kung may kontrata ka naman na bawal umalis, bawal hanggang hindi tapos yung kontrata, hindi ka pa rin nila pwedeng pigilang umalis, yun nga lang, maaari kang mademanda for breach of contract. Madalas mangyari yan, di ba, yung mga taga-Channel 7, hindi pa tapos yung kontrata, lilipat sa Channel 2 or vice versa. Ang madalas na nangyayari, pwede bang pigilan? Hindi. Kasi nga, pa yan. kung ayaw mo na doon sa Channel 7, ayaw mo na sa Channel 2, pwede kang lumipat. Kaya lang, kung may kontrata ka, maaari kang mademanda for breach of contract. So tingnan nyo, kung wala namang kontrata na kailangan 2-3 taon ka dyan, pwede kang mag-resign anytime. Ngayon kung may kontrata naman, pwede ka pa din umalis, hindi ka pwedeng pigilan, yun nga lang, madedemanda ka for breach of contract. Gusto ko yung the way you said it, attorney, how fast you said it, kasi parang finorward lang. Kasi, sabi mo last na, excited na ako. Maraming salamat doon po sa ating mga kaibigan at nakikinig. Gusto ko pong batiin sila, si Mr. Christian and Mrs. Marian Diones. Diyan po sila sa Magallanes, Cavite. Anak nila si Ayan Diones na nag-aaral dyan sa University of Asia and the Pacific. Ma'am, maraming salamat sa iyo kasi alam mo, attorney, meron silang dala sa harvest, na hinarvest nila na fruit sa kanilang farm. Bibigyan daw nila kami. So, kailangan maging nice. Kasama na din ako. Syempre. Din naman ako. Kailangan nice tayo sa kanila kasi alam mo kung bakit. Pag hindi tayo nice, walang supply ng chika ng mang inasal. Dahil kasama ako dyan ha. At gusto ko rin pong batiin ang staff ng Diones Hardware dyan sa Magallanes, Cavite. Si Arnie Rosario, Uzel Bakay, and Casey Bello. Maraming salamat po sa inyong lahat. Attorney Edward Chico, syempre, yung mga nakinig sa atin sa radio at saka sa social media, alam nyo kung sino kayo. Maraming salamat. Rico John Ferrer, see you next week. Attorney. Syempre, isa na naman pong makabuluhang Sabado. Biyernes pala. Ang ating pinagsamahan. Diba? Ano ba na paghahalata ka? Isa na naman pong makabuluhang Biyernes ang ating pinagsamahan. Nakakataba po ng puso na patuloy po kayong tumatangkilik sa aming programa. So muli ito po si Edward Chico na nagsasabi sa inyo na behind every successful man is a woman who goes shopping. So maraming salamat. Tama! Mula po sa bumubuo ng Basta Batas sa pamumuno po ng aming President and CEO na si Mr. Noel Galvez, kasama po sina Bruce Mones, Victor Villanueva, Alberto Pascual, gayon din po ang mga production team mula sa iba't ibang himpilan ng aming radyo. Taus-puso po kaming nagpapasalamat as in sa inyong panonood at pakikinig. Ang Basta Batas po ay patuloy magbibigay ng kaalaman sa batas upang kayo po ay maging mabuting mamamayan, mapanuri at responsable sa bayan. Ito po si Jen Galvez na lagi nagpapaalala, kung may tama, purihin. Kung may mali, di punahin mo. Until next Friday, 2:00 po ng hapon, heard on radio, seen on Facebook and YouTube. God bless you and God bless the Philippines. This is your Vanguard Radio Network. Important reminder, the opinion and views of the host and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network and its management. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.